Good morning mga kalahi. Ito muli ang apadma ng Templang Anita ng Lunting Agama, and it's 9:30 na ng umaga dito sa Honolulu sa Ewa Beach. At maya maya ay magka-client na tayo mga alas 10. Pero bago ang lahat, naagising ako ng alas 6 ng umaga. Nagkape. Kahapon naglaba tayo, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin natitiklop ang labahan. Pero may magandang ginawa tayo, no? Nagsulat ako sa pamangkin kong si AJ na sa San Diego, California, and ipapadala natin yun mamaya. Sana magkaroon pa tayo ng oras. Gagawin natin yun after ng ating client sa 1 p.m. Pero ano nga ba, so itong pamangkin ko, ito yung unang pamangkin ko sa ate ko na si Ate Abby, and I know she's grown up at matagal-tagal din kami hindi nag-uusap. So nakaisip siya ng idea na gusto niya makatanggap ng message through snail mail. So awan ko, meron pa bang gumagawa nun, nagsusulat ng liham ng mga messages through paper and pen. But this is so exciting kasi sumulat ako dito sa Hawaii at ipapadala ko siya using this address. Pero sana hindi niyo makalimutan na hindi ako taga rito, taga Pilipinas tayo, no? At uuwi na tayo. At isa pang magandang pagkakataon ay mga 1 linggo at kalahati na lang tayo dito sa Hawaii. Gusto ko nang uuwi. Pero meron pa tayong mga gawain, no? Katulad ng May 1st, May 1 magkakaroon tayo ng Beltane ritual dito, no? Flower moon yata ang sinasabi ni Darcy. I don't know, wala naman tayong ganun sa Pilipinas. Hindi naman natin pinapangalanan ang buwan natin, but then ang buwan ay buwan, si Mayari siya, no? At ating i-invoke si Mayari. May 3, alam ko Philippine time, ay sila kay Magbayan naman ay magkakaroon din ng ritual online. Sana daluhan ninyo. At May 2 dito sa Hawaii ay magkakaroon kami ng Filipino Festival at pupunta tayo sa Filipino Community Center at doon makikisaya sa mga kapwa nating Pilipino. So mahaba pang oras, abangan niyo po ang masusunod nating vlog. Mga kalay, 12:04 in the afternoon. Hindi ko alam kung ito na ba yung high noon. Makikita ba? Hindi eh. So talagang yung anino ko may lawit siya. Di ba? Tingnan natin. So, balik na rin natin. So guys, meron pa rin talagang anino din. Nakikita nyo ba? So, may anino pa rin. Hindi pa siya yung high noon. Although, nakakain na. Ayun siya. Konti pa. Siguro mga 12:30 to. Tingnan natin. And Zaida! Ayun mga kalay, tapos na ang ating unang client at hinihintay natin ang 1 p.m. client natin sa tawa sa papel. Pero mga kalay, yung high noon hindi ko pa alam, pero meron pa rin kasi ako nakikitang anino. Sabi ni Tina baka false news yun o fake news yun, but anyway, but I'm still enjoying my day. See, 1 linggo na lang ay uuwi na ako ng Pilipinas at malapit na rin ang aking birthday. Ayan mga kalay, sinusunod ko ang lahat ng panalangin ng ating mga client. Baka naman gusto nyo ring isama ang inyong panalangin. Just focus on the fire and let your negative energies be burned together with this fire, and also make an intention that you want to manifest in your life. As this fire burns, it burns out all your negative energies. As this fire brings out light, may your wish and desires come into manifestation. So yan mga kalay, 2:51 na ng hapon at alas 3 na. Pupunta sana ako sa post office para ihulog itong sulat na to. So napakalaki ng envelope, no, para sa pamangkin ko. Dito ako sa Hawaii at papadala ko to sa San Diego dahil request ng pamangkin ko na si AJ. Kaso ang problema, sarado pala siya, no? Sarado dahilan ay Sabado ngayon, so walang pasok. So unfortunately, kahit 15 minutes walk lang siya, ay hindi ko siya may ipapadala dahil sarado ang post office. So ngayon, balik tayo sa upuan natin at magtitiklop na lang tayo ng damit. Pero bago ang lahat, mag-iossi muna ako at kakausapin natin sila kay. Ayan, see you mamaya.
Ayan mga kalay, mag-aalas 6 na o 5:54 na ng hapon at dito pa rin ako sa Dalon, Eva Beach, Honolulu, Hawaii, United States of America. At meron lang tayong 12 days na nalalabi dito sa lugar na to o dito sa bansang ito. At babalik na tayo sa bansang Pilipinas. And nakaka-inspire dahil kasi parang kung ibig sabihin ba parang I want to tell na kung nasa ibang bansa ako at yung mga tao dito sa ibang bansa ang siyang tumatangkilik sa ating hilot at lessons, no? And I am encouraged na isulong palalo ang pagtuturo ng hilot, hindi lang dito sa bansang ito kundi sa ating bansa mismo. At parang nawindang yata ang mga tao dahil meron tayong doctorate program, no? Doctorate program in Ministry on Hilot Binabalan Practice or Indigenous Filipino Healing Arts and Sciences. At alam ko we are starting it in our class, pero parang we have to take a stand on our principles, lalo na kung paano natin ito isinusulong na ayon sa batas, no? Meron nagtatanong sa akin na baka lumalabag ako ng batas, pero wala tayong batas na nilalabag dito dahil ang ating hilot ay ministerial at hindi sa clinical setting. We do not claim any therapeutic cure, kaya hindi tayo sakop ng regulation ng TESDA, ng PITAC o ng anumang regulatory and accrediting body sa Pilipinas o saan man sa mundo. Because we are legally established as a church, no? Ang Templong Antuhan, ang Luntiang Agama, Natural Divine Art Sign of Healing at ang Bahay sa Tala ay rehistradong simbahan po sa Pilipinas. Hindi po kami kolorum, hindi po kami kulto. Meron po tayong doktrinang pinapatupad at bahagi ng isang simbahan ay magkaroon ng sariling seminaryo, meron tayong sariling educational ministry, at meron tayong karapatan at kapangyarihan na magbestow ng religious title, at yun nga yung Doctor of Divinity. Pero windang pa rin tayo, kumbaga we are shaking pa dahil kasi tinitingnan ko rin yung structure ng ating programa na yung 9 days hilot natin ay ginawa nating master's degree at binigyan din natin ng hilot tanglaw, parang level up na programming at doctorate degree. So siguro tatapusin na natin yung 9 days training natin at gagawin natin na bachelor's degree, no? Kasi tapos na ang short courses Ang TESDA meron ng short course, ang PITAC ay may short course, pero nasa yung full program na graduate course. So ang Templong Alituhan, ito yung religious organization na tinayo natin, ay merong kapangyarihan na mag-grant ng religious title, pagiging doktor. Kung kaya naglunsad tayo ng bachelor's degree on ministry, specializing on Hilot Binabalan Practice, at ito ay 4 years, no? 4 na taon. So hindi pa natin ito mailatag ngayon, hindi ko pa ito maipublish ngayon. Dito pa lang, no? Sinasabi lang natin dito sa ating vlog na magkakaroon tayo ng 4 years degree course, at ito yung Indigenous Filipino Healing Arts and Sciences, kung saan ay ating pag-aaralan ang katutubong gamot ng Pilipino sa pamagitan ng Hilot Binabalan. Isa tong ambitious na curriculum na hindi ko alam kung kakayanin natin to, at sana maabutan ko ang katapusan nito, no? Dahil kasi 4 years, medyo matagal-tagal. So I pray to God to give me strength, to give me good health, to give me life, para matapos natin ang programang ito at makita ko ang unang batch na gagraduate ng 4 years degree o yung bachelor's degree on ministry, specializing on Indigenous Filipino Healing Arts and Sciences. Sana kung kayo'y nakapakinig nito, kung inyo pong interesado, makipag-ugnayan po kayo sa akin sa hilotacademy.com. At gayon din, no, gagamitin ko na rin pagkakataon nito na ipaliwanag, kasi may mga nagme-message sa akin na they are doctor of naturopathic medicine and I recognize them, no? Dahil kasi kahit di ko sila kilala, nagpakilala silang doktor, so
I recognize them. May kailangan sila sa akin at gusto nila maging doktor ng hilot. So paano ba? So kung gusto po ninyo na maging doktor ng hilot, kailangan nyo po mag-aral ng hilot. You have to take the 4 years course, master's degree at doctorate degree course natin para maging ganap na doktor kayo ng hilot. So kasi ang hilot natin, meron kasi mga certification mill, merong organization na nagbibigay lang ng degree kahit walang aral. Mahirap po kasi yan kung hindi kayo nag-aral, at mahirap po dahil kasi pangangalaga ng kalusugan. Kahit nasabi mong ministerial tayo, kailangan pa rin nating itayo ang ating dignidad at integridad sa pangangalaga ng kalusugan natin, lalo na sa kababayan natin mga Pilipino o kahit hindi Pilipino, no? So ginawa natin ang kursong itong 4 years degree course para masusi natin mapag-aralan ang mga agham at kasanayan sa pagiging manghihilot. Kasi akala ng iba is madali lang ang panghihilot, no? Kahit ang ancestors natin, mga ninuno natin ay hindi nakapag-aral, pero dahil sa kasanayan nila, dahil lagi nilang ginagawa, ay natuto sila. At ito yung nilipon natin, tinipon natin para maging academic ang style. Although hindi pa rin tayo academic, no? Hindi naman tayo accredited ng TESDA, hindi tayo accredited ng DOH or ng PTAC or any man accredited institution. Even though na hindi tayo accredited, meron tayong standard or panuntunan na kailangan tuparin at sundan. At yun po ang ating isinasagawa sa Hilot Academy sa pamagitan ngayon ng bahay sa Talang Binabaylan na matatagpuan sa Barangay South Signal Village, Taguig City, Metro Manila, Philippines. So siguro mga kalay, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, bigyan nyo po ako ng thumbs up. At kung bago pa lang kayo nakapanood sa akin at gusto nyo pong matutunan ang mga updates or mga balita patungkol sa gawain ng hilot sa katutubong gamutang Pilipino, katutubong pananampalataya natin mga Pilipino bago tayo naging colonized ng Spain, tutok lang po, mag-subscribe po kayo sa akin at i-hit nyo na rin ang notification bell na yan para maabisuhan ko po kayo kung meron akong bagong upload. So hanggang sa muli, ito ang Apadman ng Templong ng Lunting Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin, paalam.